Good morning mga kapispan. Yan, day 25 ng vlog natin, tilapia farming. Yan na yung mga tilapia natin, 2 months old. Yan, patayin na natin sila. Nice. Yan guys, inyo, meron kayo napansin, hindi sila masyado kumain, no, diba? Sabihin nito, merong problema dun sa pond natin. So gagawin natin dito is mag-water change tayo. Ayan, kita nyo, sila masyado kumain. Ayan. Sabihin yan, meron silang nibago sila sa tubig. Ayan. So gawin lang natin dito is mag-water change tayo. Punta tayo dito, water change natin. Ano, sila masyado kumain. So punta tayo dito, mag-water change tayo. Water change tayo 30%. Meron silang parang hindi nila nagusto yung tubig. Yan. So, ito yung water change ko. Isa-submerge ko lang ito dito. Ayan. Tayo lang natin naman
makuha niya yung tubig. Tapos iangat natin, lagyan natin ng bago. Ganun lang guys, kapag meron ka ng napapansin sa pan mo na yan o, lagay ko ng pagkain, hindi sila masyado kumain, ibig sabihin yan, yung nitrite tumataas na. Yan. So need mo na mag water change para bumalik yung gana nila mamaya. Dapat observant ka sa isda mo, kaya gusto ko na clear yung tubig ko para alam ko yung mga behavior nila. Kasi unusual sa akin na maglagay ako ng pagkain ng ganito ka oras dahil hindi sila kumakain. Ayan. So need natin ng mag water change. Okay lang yan sila. Hindi lang yan sila wala silang gana kasi meron silang hindi nagustuhan sa pan natin. So water change lang tayo, walang problema dyan. Tsaka ito yung fry natin dito, diba, fry mix yung pinapakain ko. Nagpalit ako ng PO1 kasi yung fry mix nagdi-dissolve kasi sa tubig, parang hindi sila masatisfy. So ito yung PO1, yung pino pa rin sila pero hindi siya ganun kapino talaga. Ito yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Mandar yung guys, ganito siya. Lagay tayo ng asin. Yan guys, lagay tayo asin para sa nitrite. Lagay tayo ng asin. Huwag natin diretso yung asin
Nawin muna natin. Tunawin muna yung asin bago ilagay. Ganun na guys, kapag meron kayong napansin na kakaiba sa pan mo, yung wala silang gana, yung nandun sila sa taas, tapos yung para ma-feel mo ba na unusual na yung movements nila, yun na, water change ka na, water change na diretsyo, wala kang paligoy-ligoy pa. Pero huwag kang mag water change ng marami, water change ka lang ng mga 30% or 40-50, ganun. Depende sa kondisyon ng pan mo. Yun lang talaga yung pinaka effective talaga na magagawa mo para matulungan sila mag-recover. Water change lang. Diba, water change natin is sa Sabado. Alam mo kung bakit ganun sila? Kasi 3 days lang laging umuulan. So 3 days laging umuulan, nagbabago na yung pH level ng pad mo kapag laging siyang nauulanan. So kapag nag-change yung pH level niya, nagiging toxic na yung ammonia niya. Kaya ganun, meron na yung ammonia na nagtutoxic na. Kaya ganyan yung behavior ng tilapia ko ngayon na hindi sila masyado kumain. Yan, nilagyan din natin ng asin para sa nitrate poisoning. Just in case. Yung fry natin dito, lumalaki na. Change tayo from fry mix to PO1. Nakikita ko kasi nadidissolve agad yung pagkain. Hindi ako confident masyado sa fry mix. Kasi sa gapi namin, ganito kaliit na mga gapi namin, PO1 na yung pinapakain namin eh. Hindi na kami nagpa-fry mix. So guys, thanks sa panood sa vlog na to. At saka comment lang kayo kapag meron kayong mga tanong-tanong about sa pag-keep ng mga tilapia. I-share din natin yung knowledge natin para marami tayong nagsasucceed sa negosyong ito. Okay, salamat. Bukas ulit.